Ang hamon ng kasaysayan, ang Manny Pacquiao effect. Nang i-post ni John Ariel Cuadro-Alas Casimero ang linyang ibalik natin ang sigla gaya ng dati sa panahon ni Boss Manny, agad itong naging trending ng diskusyon sa mundo ng boxing. Para sa mga boxing experts, ang pagbanggit sa pangalan ni Manny Pacquiao ay nilamang isang marketing strategy. Ito ay isang mabigat na responsibilidad. Ang panahon ni Manny ay tinugurian na golden era ng Philippine boxing na kung saan ang buong bansa ay literal na tumitigil tuwing may laban. At ayon sa ilang analyst, ang pahayag ni Casimero ay isang pang-amin sa kasalukuyang estado ng bansa sa boxing, isang pag-auhaw sa isang superstar na kayang pag-isahin ng mga Pilipino. Ang reaksyon ng mga eksperto rito ay halo-halo. May mga umahanga sa lakas ng loob ni Casimero na pasanin ng ganitong ekspektasyon, habang ang iba naman ay nagpapaalala ng disiplina ni Pacquiao ang nagdala sa kanya sa rurok ay ito ang kailangang patunayan ni Casimero sa loob ng ring. Ang Mexican War. Bakit si Luis Nery ang perpektong kalaban? Sa pamilya ng mga fans, ang pakikipagdigma sa mga elite ng mga Meksikano ang pinaka-exciting na aspekto ng post na ito. Ang hidwaang Pilipinas kontra Mexico ay ang pinakamakulay na karibalismo sa kasaysayan ng boxing. Ang pangalang Luis Nery ay hindi bago sa pandinig ng mga Pinoy. Siya ang itinuturing na kontrabida matapos ang kanyang mga kontrobersiya at ang pagiging dating kampiyon. At para sa mga eksperto, ang laban kay Casimero kontra Nery ay isang stylistic nightmare at pangarap na laban para sa mga manunood. Ang reaksyon ng mga fans sa Facebook ay puno ng pag-asa. Naniniwala silang ang agresibong estilo ni Casimero ay swak na swak sa pagpagsabayan sa Meksikano. Ito ang uri ng laban na hindi nangangailangan ng takbuhan. Ito ay purong bakbakan na siyang hinahanap ng masa upang muling maging hype ang boxing sa Pilipinas. Paghahati ng opinyon, suporta kontra pagdududa. Hindi maiwasan na magkakaroon ng dibisyon sa reaksyon ng publiko. Ang mga loyal na solid Casimero fans ay todo ang suporta. Para sa kanila, si Casimero na lamang ang natitirang boksingero na may angas at karisma na katulad ng mga luma at batikang kampiyon. Sila ang mga naniniwalang kung mabibigyan lang ng tamang promosyon at pagkakataon, kayang-kaya ni Casimero na muling itaas ang bandila ng Pilipinas. At sa kabilang banda naman, may mga kritiko at ilang mga boxing fans na nagpapahayag na nagdududa. Ang pangunahing punto ng kanilang reaksyon ay ang issue ng consistency at ang timbang. Matatandaan mga kwento na may mga nakarang laban si Casimero na naudlot o nagkaroon ng problema sa weigh-in. Kaya naman, ang payo ng mga eksperto, show, don't just tell. Ang post ni Casimero ay magandang simula, ngunit ang tunay na suporta ay kailangang anihin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kondisyon at seryosong ensayo. Ang simbolo ng bandila, higit pa sa boxing. Sa huling bahagi ng kanyang payag, binigyan diin ni Casimero ang pagtaas muli ng bandila ng Pilipinas. Ito ang linyang bumasag sa pader ng mga kritiko at tagahanga. Ang reaksyon dito ay naging emosyonal. Maraming mga Pilipino, lalo na ang mga OFWs, ay nagpapayag ng sabik na sila na makita na isang Pinoy na muling magdudumina sa world stage. Mga kakwento, ang konklusyon ng mga boxing experts ay simple. Ang post ni Casimero ay isang matalinong hakbang upang buhangin ang islap ng kanyang karera. Sa gitna ng pagsikat ng mga Japanese boxers tulad ni Naoya Inoue, ang pahayag ni Casimero ay isang paalala na ang Pilipinas ay hindi pa tapos sa boxing. Sa mga Pinoy naman na lalaban ngayong taon, sino sa kanila na lalaban na napaka-excited ka? Kakwento, comment mo na sa baba.